Ang pag-analyze ko po kasi, yung tinatawag yung logic, na ang sa pagkakaalam ko po, ang anghel ay mas mataas ang kalagayan kaysa sa tao. Ay sabi po kasi ng mga iglesia ni Manalo, si Manalo raw ay anghel ang makita sa sikatan ng araw at si Kristo daw ay tao. So sa makatwid, lumalabas, presumably, lumalabas na si Manalo, mas mataas kay Kristo. Hindi po ba mali yung mga ganong mga pananaglesia? Sa paniniwala po ng iglesia ni Manalo, ang anghel mas mataas sa tao. Paniniwala po nila yun. Pero sa kasamaang palad, hindi po yun ang nasa Biblia. Ang anghel, mas malakas at makapangyarihan sa tao, pero hindi siya mas mataas sa tao. Italakay naman po natin ang tungkol po doon sa argumento naman ng iba na mas mataas daw po ang ating pagkilala at pagtingin sa kapatid na Felix Manalo kaysa daw po sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil daw po sa kinikilala nating anghel, ang kapatid na Felix Manalo, subalit ang ating Panginoong Hesukristo ay tao. Meron po ba silang mga ginagamit na mga talata ng Biblia para patibayin po yung argumento po nilang ito? Ginagamit nila, kapatid na John Mark, ang Hebreo 2:7. Mabuti po basahin natin ang nakasulat. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan. At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Dahil dito sa banggit na siya ay ginawang mas mababa ng kaunti kaysa mga anghel, kapatid na John Mark, mga mahal na taga-subaybay, agad po, nagbibigay po sila ng konklusyon. Opo. Na mas mataas daw po ang pagtingin natin kay kapatid na Felix Y. Manalo dahil sa kinikilala natin siyang anghel kaysa sa ating Panginoong Hesukristo na kinikilala nating tao. Opo, Kababi, pero nais po nating bigyang diin. Ang sinabi na po natin kanina, mga kaibigan, kung kinikilala man po naming anghel ang kapatid na Felix Manalo, ay sa sentidong siya'y sugo ng Diyos na siyang kahulugan ng salitang anghel. At hindi siya anghel na maluwalhati, na Opo. tagalangit, na espiritu sa likas na kalagayan. At mahalaga din po na liwanagin po natin sa ating mga taga-subaybay, Kababi, kung ano po ba ang kalagayan ng anghel na tinutukoy sa Hebreo 2:7 na ayon po sa talata ay ginawang mababa ng kaunti si Kristo kaysa mga nasabing anghel. Ang tinutukoy sa Hebreo 2:7 ay anghel po na tagalangit na nasa malulhating kalagayan o nasa kalagayang espiritu. Gaya po ng binasa natin kanina, yung ginagamit po nilang talata, nais namin ipapansin sa inyo, Hebreo 2:7. Yung binasa natin kanina, Hebreo 1:13 hanggang 14. Mabuti po, basahin natin uli. Ganito po ang pahayag. Ngunit kanino sa mga anghel, sinabi niya, kailanman, lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod ng mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan? Kaya ang tinutukoy dito na mas mababa ng kaunti ang ating Panginoong Jesucristo kaysa sa mga anghel, yung mga anghel na tinutukoy ay mga tagalangit. Sila po ang espiritu sa likas na kalagayan at sila po ang nasa palibot ng luklukan ng ating Panginoong Diyos sa langit. Batay po sa binasa rin natin kanina, kapatid na John Mark, at mababasa po nila uli sa Apokalipsis 5:11. Kapatid na Bobby, bakit po ang banggit ay mas mababa ng kaunti ang Panginoong Hesukristo kaysa sa mga anghel na tagalangit at espiritu po sa likas na kalagayan? Ano po ba ang tinutukoy doon sa pahayag na iyon? Ang pinag-uusapan doon, kapatid na John Mark, mga mahal na taga-subaybay, ay ang likas na kalagayan. Mas mababa po ng kaunti sa mga anghel na tagalangit ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa siya po ay tao at hindi po espiritu sa likas na kalagayan. Pansinin po ninyo ang pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa Juan 8:40. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Malinaw po, pinatutunayan ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ay tao at hindi espiritu sa likas na kalagayan, kapatid na John Mark. Opo, Kababi, pero baka po itinatanong ng ating mga taga-subaybay kung ipinahayag din po ba ng ating Panginoong Hesukristo ang pagkakaiba po ng nasa kalagayang tao sa nasa kalagayang espiritu. Nilinaw ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po, mababasa natin sa Lucas 24:39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan.
Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, ang espiritu ay walang laman at buto. Ngunit siya po, palibas sa tao, meron siyang laman at buto. Kaya, kapatid na dyan, Bart, mga Opo. mahal na taga-subaybay, ang tinutukoy po sa banggit na ang Panginoong Hesukristo ay ginawang mas mababa ng kaunti sa mga anghel ay ang likas na kalagayan. Opo, Kababi. Ngunit kapag ang pag-uusapan, mga kaibigan, ay kadakilaan, katangian, at karangalan, Kababi, sino po ba ang nakahihigit? Ang Panginoong Hesukristo po ba o ang mga anghel sa langit? Ang ating Panginoong Hesukristo, katunayan nga inuutusan po na sumamba sa Kanya ang mga anghel. Ganito po ang ating mababasa. Nang susuguin na ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Napakalinaw po mga mahal na kaibigan, ang pahayag ng talata tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Siya'y higit na dihamak sa mga anghel. Ang katunayan nito, ipinag-utos po sa lahat ng mga anghel. Ang totoo po, hindi lang sa mga anghel na tagalangit Opo. o espiritu ang likas na kalagayan, kundi maging sa mga anghel o sugo ng Panginoong Diyos na tao. Inuutusan sila ng ating Panginoong Diyos na sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ito po ang patunay na nakahihigit po ang ating Panginoong Hesukristo sa katangian, karapatan at kadakilaan kahit sa mga anghel na maluwalhati na nasa kalagayang espiritu. Kaya mga kaibigan, isang malaking kamalian at pagbibintang ang pahayag na mas mataas ang iniuukol naming pagkilala kay kapatid na Felix Manalo kaysa ating Panginoong Hesukristo. Kinikilala namin na ang ating Panginoong Hesukristo na bagamat siya'y tao, ngunit siya ay Panginoon, tagapamagitan, tagapagligtas, at ang buong Iglesia ni Kristo ay sumasamba sa Kanya. Si kapatid na Felix Manalo ang katuparan ng hinuhulaang ibang anghel o sugo na may taglay na tatak ng Diyos na buhay na ang kanyang gawain ay ang magtatak. Yan po ay batay sa Apokalipsis 7:2-3.